Kapitulin ninyong mga bata. Anong pangalan sining mga bata? Hapon na gining ba na mo, Padre? Ang pangalan sa isa, Unda. Ining isa. Ining isa, Padre, Toyota. Ano ang gusto mo nga ibindi ni? Susulina. Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas? Wala na kapital, ma'am, kaya puro na tautan. Gusto ko yan! Classic. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Memories bring back your DXII 107.5 DXII 107.5. Oras po natin mga kasangga, 4 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa ngala ni Kasanggang Joy Ragumunsang, ako po ang inyong makakasama pansamantala. Ang inyong kasangga sa musika at pagbabalita, Kasanggang Jomar Abdul. Isang mapagpalang umaga po mga kasangga, araw po tayo ngayon ng Huwebes. May bukas po ay araw po ng Biyernes. At magandang umaga po ang ating bati sa lahat ng ating tagapakinig. Sa abot po naman ang ating himpilan. Sa 25 mga barangay po, nasakop po naman ang bayan ng Parang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po yung ating mga tagapakinig dyan po sa may Poblacion 2. Dyan po sa ating public market. Magandang umaga po. Ayan, araw po tayo ngayon ng Huwebes. October 31, 2024. Abay bukas po ay November 1 na. Araw po ng ayan, Undas. Ayan, bago po tayo dumako sa ating pong mga balita mula po naman sa balitang nasyonal, atin na po munang alamin ang magiging lagay ng ating pong panahon ngayong pong araw ng Huwebes mula po naman sa DOST Pag-asa mga kasangga. Regarding sa ating monitor na Super Typhoon Leon with international name na Kongray as of 5 in the morning araw ng Thursday, huling araw po ng Oktubre. Patuloy na lumalapit yung sentro nitong si Bagyong Leon at huling namataan 100 kilometers na lamang po sa silangan, hilagang silangan ng bayan po ng Itbayat. Tagday na ang hangin na 195 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at may pagbugsunan na hanggang 240 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung kabuang lawak po nitong si Bagyong Leon ay nasa 1,200 kilometers across. So ibig sabihin po, malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon at itong bahagi po ng Aurora magkakaroon pa rin ng malalakas na hangin
Napakita po sa ating latest satellite animation yung mga malalakas na mga paulan sa ilang bahagi pa po ng Central Zone at dito rin po sa bahagi po ng Mimaropa. Habang base naman sa ating latest satellite animation ay wala po tayong namamataan na panibagong weather disturbance na papasok ng ating bansa sa mga unang araw po ng Nobyembre. Base po sa pinakauling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin palapit dito sa may parte pong Batanes, ang sentro nitong si Bagyong Leon at kikilos pa rin pahilagang kanluran hanggang sa posible maglandfall na po dito po sa may area ng southeastern Taiwan. From there, simula po mamayang hapon hanggang gabi ay magsisimula ng humina ang nasabing bagyo at lalabas sa may western portion ng Taiwan pagsapit ng mamayang gabi at posible naman later this evening hanggang bukas ng madaling araw ay lalabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility patungo dito sa may eastern portion of China. Inulit natin, malawak po ang nasabing bagyo, so ibig sabihin, kahit ito'y lumalayo na sa ating kalupahan mamaya pong tanghali, ay posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin, lalo na itong extreme northern Luzon at itong mainland northern Luzon, makakaranas pa rin po ng malalakas na hangin hanggang mamayang hapon. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 5 o yung pinakamalalakas na mga hangin na hanggang 195 kilometers per hour sa mga bayan po ng Itbayat and Basco sa Batanes. Habang meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 4 sa natitirang bahagi pa ng Batanes. Signal number 3 naman, dito sa mga isla ng Babuyan and Calayan, dito po sa Babuyan Group of Islands. Habang signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, kabilang na ang rest of Babuyan Islands, malaking bahagi ng Isabela itong northern portions, mga bayan ng San Pablo, Macunacon, Palanan, and Dibilacan, at mga probinsya rin ng Apayao and Ilocos Norte, signal number 2. Kapag meron tayong numbers 3, 4, and 5, delikado na po yung hangin, posible itong makasira ng mga pananim at puno, makasira din po ng mga istruktura na hindi lang yari doon sa kahoy, at makatumba rin po ng poste at mga linya ng kuryente. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 1 pa rin sa natitirang bahagi po ng Isabela, malaking bahagi ng Quirino, northern and central portions of Nueva Vizcaya, ganyan sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, down to Benguet, at meron din tayong signal number 1 sa Ilocos Sur, La Union, at sa northern and central portions of Aurora. Yung ilang bahagi pa ng northern Luzon, dito rin po sa bahagi ng Aurora, tinanggal na po natin yung mga wind signals at mga susunod na issuance po natin, posibleng mabawasan pa yung ating mga wind signals over Aurora, bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region, habang yung mga areas po dito sa may extreme northern Luzon, posibleng bumababa na rin po yung mga wind signal natin habang lumalayo sa ating kalupaan ang nasabing Bagyong Leon. Ito naman yung mararanasan po, mga lugar na makakaranas ng malalakas na mga paulan sa susunod po na 24 oras, intense to torrential rains or over 200 millimeters pa rin ang mararanasang dami ng ulan dito po sa Batanes, kung saan pinakamalapit nga po yung eye wall nitong si Bagyong Leon for today. Heavy to intense rains naman po between 100 to 200 millimeters na dami ng ulan ngayong araw sa Babuyan Islands, gayon din sa Occidental Mindoro and Calamian Islands kahit malayo yung nasabing bagyo mula doon sa kanilang lugar. At aasahan din po ang moderate to heavy rains or hanggang 100 millimeters na dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, hanggang sa may Zambales and Bataan. So ito yung mga areas na posible magtaas pa rin tayo ng heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Kaya patuloy pa rin ang paalala natin sa kanila na posible pa rin ang banta ng baha sa mga low-lying areas, posible rin po yung pagragasan ng mga ilog at pag-apaw ng mga ilog, at sa mga mountainous areas naman po mataas din ang chance na magkakaroon ng mga landslides or pagguho ng lupa. Bukas naman po sa unang araw ng Nobyembre, posible pa rin yung mga paulan sa malaking bahagi ng Luzon, but then yung pinaka magkakaroon ng mga paulan, nasa 50 to 100 millimeters, ay dito po sa may Occidental Mindoro and Calamian Islands, dahil doon sa trough pa rin po o yung outer portion nitong si Bagyong Leon. For today, makakaranas naman ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang gabi, ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, Western Visayas, and Negros Island Region. So kung lalabas po ng bahay, make sure pa rin na meron dalang payo. Para naman po sa mga pagbugso na outer part, doon sa outer part po nitong si Bagyong Leon, meron pa rin tayong mga areas sa malaking bahagi ng bansa na strong to gale force winds or pabugso-bugso mga hangin. Most of Cordillera Region for today po yan. Ganyan din sa Aurora, Bataan, Quirino, Nueva Vizcaya, hanggang dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa,
Dito sa Bicol Region, makakaranas din ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin sa Northern Samar at malaking bahagi ng Western Visayas. At habang lumalayo po ang Bagyong Leon at nandun na sa may parting Taiwan, bukas may mga areas pa rin kagaya ng Batanes, Cagayan, and Isabela na bagamat wala ng wind signals by tomorrow, ay meron pa rin mga pagbugso ng hangin na mararanasan. Bukod sa banta po ng hangin at ulan, meron din tayong banta ng matataas na alon sa susunod na 24 oras. In fact, hanggang 14 meters po ang posible doon po sa mga baybayin sa Batanes at higit 3.5 metro naman po ang posible sa mga baybayin ng Ilocos Norte at malaking baybayin ng Cagayan, kabilang na po ang Babuyan Islands. Meron naman tayong hanggang 5 metro taas ng alon or halos 2 palapag po ng gusaling taas ng alon sa Ilocos Sur, Isabela, and Aurora dahil pa rin sa lawak nitong si Bagyong Leon. At posible naman po pagsapit ng mga unang araw ng Nobyembre, mababawasan na yung pagtaas ng ating mga alon dito sa may northern and eastern seaboards ng ating bansa. Bukod sa matataas na alon, posible pa rin po ang storm surge or daluyong ng bagyo, yung patuloy na paglagasa po ng tubig papasok sa ating mga coastal areas dahil sa malakas na hangin, more than 3 meters na taas ng mga pag-alon sa Batanes at sa mga baybayin po ng Calayan, Cagayan. So make sure po na makipag-coordinate sa iyong mga local chief executives for possible evacuation. At para naman sa ating 3-day weather outlook, ngayong long weekend, kung saan meron tayong undas, asahan po natin by tomorrow, meron pa rin mga areas na magkakaroon ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. But then again, hindi nito katulad ng mga pag-ulan. Kung sa Northern Luzon, mababawasan na po yung dami ng mga pag-ulan natin as compared for today. But then, meron pa rin po dito sa may Batanes and Babuyan Islands, ganyan din sa malaking bahagi pa ng Ilocos Region and Cordillera Region, dito sa bahagi po ng Central Luzon, lalo na sa may Zambales and Bataan, down to Cavite, Batangas, at malaking bahagi po ng Mimaropa, lalo na sa may Occidental Mindoro and Calamian Islands. Make sure pa rin po na meron dalang payong at mag-ingat sa banta ng baha at landslides. Over the weekend naman, that's November 2 to 3, malaking bahagi na ng bansa ang magkakaroon ng improved weather conditions. Magpapatuloy yung bahagyang maulap at madalas maaraw na panahon over Visayas and Mindanao. Pero na lamang mga pulupulong ulan, habang dito sa malaking bahagi ng Luzon, asahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. At meron din mga pulupulong mga paulan or pagkilat pagkulog lalo sa dakong hapon hanggang gabi. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat kay Sir Benison Estareja ng DOST Pagasa na siya po na pang nakapagbigay sa atin ng ulat panahon na may kaugnayan pa rin po dito sa Bagyong Leon. Talagang mabuti na lang po at mga kasingga at dyan po humampas itong si Bagyong Leon sa may karagatang sakop ng karagatang Pasipiko. At magandang umaga po muna ang ating bate sa ating buting Station Manager Sir SM Kennedy Bustikay. At ganun din po sa ngalan din po ng ating butihing ama ng bayan ng Parang, Honorable Mayor Kahar P. Ibay. 10 na po ng kanyang mga sangguniang bayan members. At magandang umaga din po yung ating bate sa ating butihing chairman ng Barangay Poblacion 2, Honorable Chairman Abdulaziz Kaka Mahal Ali. At ganun din po kay Honorable Deputy MILG Minister Dr. Ibrahim Ibay. Atin na pong dakuhin ang ating po namang pangunahing balita sa ating balitang pambansa mga kasangga. Temporary relief sa electric bill at disconnection ng kuryente sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine ay naprubahan na ng ERC. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinospende na ng Energy Regulation Commission o ERC ang pagputol ng kuryente sa mga may mababang konsumo sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa Bagyong Christine. Batay sa ibinabang direktiba ng ERC, inuutusan ng lahat ng power distribution utilities na suspendihin ang disconnection sa residential at non-residential consumer na may buwan ng consuming hindi lalagpas sa 200 kWh
na nabibigong makabayad sa kanilang electric bill para sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre taong kasalukuyan. Iniutos din ang pagpapatupad ng flexible payment options para maibsan ang pasanin ng mga apektadong consumer sa harap ng kanilang pagbangon mula sa kalamidad. Papayagan din ang paunti-unting pagbayad sa loob din ng 6 na buwan. Maaari ding mag-alok ng power distributors ng alternative payments terms para naman sa mga konsumo o kumukonsumo ng higit 200 kilowatts kada buwan rito. Samantala, sa iba pa nating balita, sa balitang pambansa pa rin, pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Blue Ribbon, hindi malabong magamit sa dating Pangulo. Aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na posibleng magamit labang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pahayag niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa war on drugs nito. Partikular na inamin ni Duterte ang tungkol sa pagkakaroon niya ng death squad na binubuo ng mga gangster. Ayon kay De La Rosa, maaari talagang magamit laban sa dating Pangulo ang mga pahayag niya at lalo't siya ay order oath nang sabihin ang mga bagay na ito. Anya, nakasalalay kay Duterte kung paanong paraan niya ipagtatanggol ang kanyang sarili matapos na hamunin din ang mga nag-aakusa sa kanya na sampahan na lamang siya ng kaso sa korte at doon ay haharapin niya ang mga ito. Naniniwala rin si De La Rosa na hindi hinadyak ng dating Pangulo ang investigasyon sa drug war ng Senado dahil ipinaliwanag at ikinuwento lamang ni Duterte kung paano ang mga nangyari at kasama sa senaryo o sa kwento ng pinag-upagmumura nito. Samantala, may kaugnay pa rin na balita. Mga kongresista umapila sa DOJ na bilisan ang pagkilos para agad na mapanagot si former President Rodrigo Duterte at iba pang sangkot sa madugong drug war nito. Patuloy ang pangangalampag ng mga kongresista sa Department of Justice o DOJ para umaksyon ng mabilis upang mapanagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga sangkot sa madugong drug o war on drugs nito. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendenya, kailangan masampahan na ng kaso sa lalong madaling panahon si dating Pangulong Duterte at mga kasabwat nito na opisyal para mabigyan ng katarungan ang mga kaawa-awang biktima ng extrajudicial killings o AGK sa ilalim ng drug war. Bunsod nito ay hinihiling ni Cagayan de Oro City Representative Lordan Swan sa DOJ gayon sa Office of the Ombudsman na agad ikasa ang investigasyon para maibalik din ang tiwala ng taong bayan sa ating justice system. Punto naman ni Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Judy Asedre, inamin na ni former President Rodrigo Duterte ang responsibilidad sa pagkamatay ng libu-libong katao sa ilalim ng war on drugs, kaya't dapat tiyakin na ito ay makukulong. Para naman kay House Assistance Majority Leader at Zambales 1st District Representative J. Conghon, ang pag-amin ni Duterte ay pagkakataon para pagtibayin natin ang mahigpit na pagpapatupad at pananagutan sa batas. Diin naman ni House Assistance Majority Leader Mika Swensing na kinatawan ng Nueva Ecija napakahalagaan niya ng papel ng mga institusyon sa ating gobyerno para itaguyod ang katarungan tulad ng mga naging biktima ng AGK sa ilalim ng drug war. Samantala, sa may kaugnay na balita,
Iginiit ng dalawang lider ng House Quad Committee na hindi suportado ng datos ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maraming krimen ngayon kumpara noon sa panahon ng kanyang administrasyon. Ayon kay House Quad Committee Co-Chairman at Santa Rosa Representative Dan Fernandez, nabudulan niya na naman tayo dahil malinaw na mas mababang krimen ngayon kumpara noong panahon ng dating administrasyon. Binigyang diin ni Fernandez na ang mga opisyal na datos mula sa Philippine National Police o PNP ay hindi tumutugma sa mga sinabi ni Duterte. Punto naman ni House Committee o House Quad Committee Lead Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang mga drug-related activity na naibunyag ng mga otoridad sa ilalim ng pamamahala o pamahalaan ni Marcos ay nauugnay sa criminal syndicate na lumakas at lumawak sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Pangunahing inihalimbawa ni Barbers ang 6.3 billion pesos na shabu na nasabat sa isang bodega sa bayan ng Mexico sa Pampanga noong Setyembre taong 2023 na nauugnay sa ilalim o sa ilang mga Chinese national na konektado sa advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang. Samantala, sa iba pa nating balita, sa balitang pambansa pa rin, 770 units ng bus na pagkalooban ng permit ng MTFRB para sa Undas. Umakyat sa 770 unit ng bus ang napagkalooban ng permit ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB para maghatid sundo sa mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong panahon ng Undas. Ang naaprobahang units ay nakapaloob sa 269 aplikasyon ng mga bus na nais pumasada sa mga lugar na hindi nila ruta tulad ng mga Metro Manila bus. Ayon sa LTFRB, ang special permits ay may visa mula October 25 hanggang ngayong taon at tatagal hanggang November 10, 2024. Ang pagpapakaloob ng special permits ng FTFRD ay upang madagdagan ang mga provincial bus na magsiserbisyo sa inaasahang dagsa ng pasahero sa panahon ng Undas. Una nang sinabi ni LTFRB Chairman Teofilio Guades sa mga operators ng bus upang matiyak ang ligtas na paglalakbay ng mga pasahero. Nag-deploy na din anya ng mga tauhan ang LTFRB sa mga bus terminal upang matiyak na may kaukulang permit ang mga pampasaherong sasakyan para magsakay ng mga pasahero sa kanilang destinasyon. Samantala, sa iba pa nating balita, Senado hindi na papadaluhin sa susunod na pagdinig ng War on Drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang balak ang Senate Blue Ribbon Committee na muling padaluhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng War on Drugs. Ayon kay Senate Minority Leader at Chairman ng Subcommittee Coco Pimentel, ang pagkakataong ito ay hindi niya kinakitaan ng pangangailangan na paharapin ulit si dating Pangulong Duterte sa investigasyon ng Senado. Sakali anyang may senador ang mag-manifest na paharapin ang dating Pangulo sa hearing, ay saka na lamang niya i-entertain ang idea, subalit sa ngayon ay wala namang senador ang nagpapahayag. Sinabi pa ni Pimentel na hindi dapat ipabawi ang pag-amin ni Duterte tulad ng pagpapatayo ng death squad dahil inamin na niya ito sa mismong hearing. Anya pa,
hayaan na lamang na manatili sa record ng Senado ang mga testimonya ng dating Pangulo at bahala na ang mga eksperto sa criminal laws na pag-aralan ito. Samantala, bagamat wala pang petsa, pinatitiyak ni Pimentel na makadadalo sina dating Police Colonel Rowena Garma at dating National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo tungkol sa pinapairal na reward system ng drug war ng dating Administrasyong Duterte. Samantala, sa may kaugnay pa rin na balita, umapila si Senador Zibi Ojerto o itong si GB Ejercito sa mga kapwa senador nito na tapusin na ang investigasyon sa war on drugs ng dating Duterte administration. Ayon kay Ejercito, nagsalita na rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga aligasyon sa drug war at sapat na ang mga nakalap na impormasyon para makabuo ng committee report ang Blue Ribbon Committee. Para sa senador, mainam na huwag nang patagalin pa ang pagdinig sa drug war upang makapag-focus na ang Senado sa mga panukala na mas makakatulong sa mga kapwa Pilipino. Dapat anyang ipaubayan na lamang ang mga impormasyon sa Department of Justice o DOJ at sa iba pang mga ahensya para sa pagsasampa ng kaso o anumang pagbabago sa pulisya. Aminado si Ejercito na hindi maitatanggi na maaring napolitika o mapolitika lamang ang investigasyon sa kampanya kontra iligal na droga kapag tumagal pa ang investigasyon dito. Samantala, sa iba pa nating balita, oras natin 30 minuto makalipas pa ang alas 7 ng umaga. 8 Chinese nationals na sangkot sa operasyon ng Pogo sa Banban Tarlac kinasuhan na ng CIDG. Nasampahan na ng karagdagang kaso sa Department of Justice o DOJ ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa ilang Chinese national na sangkot sa sinalakay na illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Banban Tarlac. Sa ambush interview, sinabi ni CIDG Director Nicolas Torre III, may katungkulan sa operasyon ng POGO ang mga sinampahan nila ng kasong serial illegal detention. Kaugnay nito, ang mga Chinese national din ang complainant sa kaso kung saan ang mga ito anya ay hindi pinapayagang makalabas at sa pilitang pinagtatrabaho. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng CIDG ang complainants habang nakatulong o nakakulong naman ang mga inireklamo. Samantala, sinabi pa ni Torre na may ibang lokal na opisyal na patuloy na iniimbestigahan dahil sa kaugnayan sa Pogo. Isa ang sinibak na si dating Banban Mayor Alice Go na inuugnay sa naturang Pogo. Samantala, 20,000 na mga pulis ang ipapakalat ngayong undas. Dinagdagan pa ng Philippine National Police o PNP ang kanilang puwersa na gagamitin para sa undas. Ayon kay PNP PIO Chief Police Brigadier General Jen Pajardo, mula sa inisyal na mahigit 18,000 ay itinaas nila sa 21 katao o 21,000 katao ang employment ng mga pulis. Ipakakalat ang mga ito sa sementeryo, pampublikong mga lugar, terminal, paliparan at pantalan para sa pagtitiyak ng seguridad. Sa kabila ng pagdaragdag ng puwersa, nilinaw ni Pajardo na wala naman silang banta o namomonitor para sa undas. Samantala, sinabi pa ni Pajardo na simula kahapon ay naka-heightened alert na ang pambansang pulisya. Nangangahulugan ito na 75% na deployment ng kanilang puwersa ngayong undas 2024. Samantala, sa panghuli nating balita, sa balitang pambansa, 2 independent contractors ng GMA na sangkot sa sexual abuse ng Sandro Mula
Kinasuhan na ng DOJ. Formal nang kinasuhan ng Department of Justice o DOJ ang dalawang independent contractor ng GMA Network na inaakasahan ng sexual abuse laban sa aktor na si Sandro Mulak. Kasong rape at truth sexual assault at 2 counts ng act of lasciviousness ang isinampa laban kay Jojo Nunes at Richard Cruz sa Pasay City Regional Trial Court